Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, gusto lang po ako mag-react dito ho sa post po mga kabida ni Miss Joey Dibieb. Ano po, na 2 hours ago po yung kanyang post sa kanyang Facebook page. At ito po isa pong open letter po mga kabida, address po kay General Marbil. Ano po. Ito po ay may kaugnayan doon ho sa nangyari po kaninang umaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, na? Kung saan po ay inaresto po ito. At sa bisa po ng warrant of arrest, sinerve po kanina ng PNP at ng Interpol, ano, na nanggaling daw sa International Criminal Court. Ano pa. Ito hong open letter na ito ay parang reaction lang po ito, ano, mula sa sinasabi pong mga grupo o mga junior officers po mga kabida ng PNP. Ano. Lilinawin ko lang po itong open letter na ito ay nagmula daw ito sa mga junior officers ng PNP. Ayon po sa post po ni Miss Joey Dibieb. Ano po, mga kabida. Ito po, babasahin ko lang po. Ang title po nito, ito po. The hypocrisy of this worst administration will go down in history. Ano po? Ito po yung content. We, the junior officers of the PNP, are very saddened and angered by this very hypocritical act by our government against former President Rodrigo Duterte. What is happening to our country? Sabay-sabay nilang ba tayo lulubog? What are these all for? For the personal interests of those who are in position and for those who are aiming to be seated in positions, all for money and power. Today in history will mark the worst nightmare for our country, where dissent is a mortal sin and where public service is of no moment. Ano na ang kahinatnan nating lahat? While the PNP is mandated to obey legal orders, conscience and morality dictates that what is happening right now is worsening and is not good for the country anymore. These are all the sentiments of PNP personnel on the ground. The state of morale of all uniformed service is at its lowest in these times. We have the worst PNP leadership, where for the benefit of the administration's campaign tries to defend illegal drugs use of addicts. What kind of leadership do we have? What do you expect the personnel on the ground would feel with your statement, General Marbil? Is it because you do not understand and feel the hardship of people on the ground? Because you have been in the bed of roses all the while you were in the PNP service. While we remained loyal with our oath to protect and serve the people, we also have our own volition to ensure that our people are being guided and led by true leaders who care for the nation and for the future generations. But what do we see around today? Politicians and government leaders who, for greed for money and power, bow down to a president who is damn weak and confused and doesn't care at all. To all the high-ranking PNP officials who sold their souls and integrity for those seats full of privileges and treasures, you will be remembered in history. There is no honor in your personal ambitions. Remember, your PNP officers are not void of emotions and intelligence. We will stand for our principles. We will stand for what is right. We will honor the badge we are wearing, and we will not allow the interests of the few to overcome the interests of the majority of the Filipino people. Yours truly, honorable men in uniform. So yun po yung kanila kong open letter. Ano po? Hindi po natin ma-verify mga kabida kung ito po ba ay nanggaling ba talaga sa mga junior officers. Ano po? Pero hindi po malayo, ano? Kasi unang-una po mga kabida, malaki naman pong nagawa po itong si dating Pangulong Duterte sa hanay po ng PNP, ano? Mantakin yun, yung sweldo na natanggap po nila noon. Tinatanggap po ng mga pulis, napakalayo ko ikukumpara po ngayon po mga kabida, no? Diba? Mantakin yun, double yung sweldo po nila eh. Kaya nga, ginawa po ng dating Pangulo yun kasi naawa po siya sa PNP. Unang-una po, lubog po sa utang, ano? Yung ilang pong mga PNP personnel. At saka pangalawa po,
Yung iba, dahil ho sa kakulangan po sa sweldo, maliit lang po yung sweldo ng pulis. Yung iba po mga kabida, nagsa-sideline po, ano? Okay? Nagsa-sideline sa mga sindikato. Gumawa po ng illegal para lang po masustentuhan po mga kabida yung mga needs mo ng kanilang mga mahal po sa buhay, no? Although hindi po lahat, ano po, no? Pero yun po yung nakikita po ng Pangulo eh. Kaya nga naawa po siya mga kabida sa mga pulis, kaya ginawan po ng paraan. Naalala ko pa nung time na pinungkahi po mga kabida ni Pangulong Duterte po itong increase po ng sahod ng mga pulis. Parang nahihirapan po yung secretary po ng Department of Budget that time eh. Ito pong si dating Secretary Benjamin Duque, no, ano? Kung saan po kukunin yung pera. Mantakin nyo, ilang libo yung miyembro po ng Philippine National Police tapos double yung sweldo. Pero nagawan pa rin ng paraan po mga kabida, no? Kasi po, pag may gusto pong gawin, marami pong paraan po mga kabida na pwede pong gawin, ano? So, nagawan po ng paraan yon. At yun, nabigyan po ng double salary po itong mga kapulisan po natin. Hindi ho malayo mga kabida na meron pong mga miyembro po ng PNP na nakikisimpatsya po ano sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po. Kung totoo po ito mga kabida, dapat mag-isip-isip na po itong mga opisyal po natin, no, sa Philippine National Police, ano po. Kasi ho, most likely baka naman po meron pong iba pa diyan, ano. So yun po, no. Ito pong naging reaction po ng sinasabi pong mga junior officers daw ng PNP, posible hong mag-escalate po ito, no, sa iba pong mga hanay, sa ibang grupo, ano. Yung Bangsamoro nga naglabas na po ng kanilang opinion, ano, itong kanilang pahayag tungkol ho sa nangyari po kay dating Pangulong Duterte, ano. Yung IBP po, ano, naglabas na po ng kanilang pahayag, ano po mga kabida. May mga vigils po na nangyayari at mangyayari pa po, no, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas dahil ho, hindi ho nila matanggap po itong ganito pong sitwasyon, ano. Antakin nyo mga kabida, kahit na po nahihirapan na po itong dating Pangulo kasi ho, tumaas daw itong kanya sugar level. Gusto po ng pamilya daw mga kabida na dalhin sa ospital ay ayaw daw pumayag ng PNP, ano. So yun pa lang parang dineprive na po ng kanya karapatan po itong si Digong, ano? 'Di ba? Galing po yung impormasyon na yon kay Kitty, yung kanyang anak. Na pinost po sa Instagram po mga kabida na nagrereklamo na po, ano? Dahil sa kalagayan po ng kanyang ama. Okay? So yan po yung aabangan po natin sa mga darating na araw kung ito po ba ay lalala, no? Itong reaction po. Pero ang ating lang po, no, para po sa mga kababayan po natin, kung saan kung maaari sana huminahon po tayo, no. Hindi ho pwedeng daanin po natin ito sa emosyon, ano po. Alam naman po natin, naiintindihan po natin itong mga kababayan po natin. Kahit na ako pro Duterte po ako mga kabida, pero hindi ko pwedeng ilagay yung future po ng mga kabataan po dahil lang po hindi ho tayo mag-isip ng mga paraan na peaceful means, ano, na hindi kailangan pong gamitan po natin ng dahas o puwersa po mga kabida, no. We can still air our sentiments, no, pamamagitan po ng ating pag-voice out po mga kabida sa ating mga nararamdaman, ano, kasi guaranteed yan sa ating saligang batas, ano. Huwag lang ho yung gagamit po tayo ng puwersa, no, para lang po magkagulo, ano. Hindi naman po tama 'yon, ano.